Our Father in Heaven, alam mo po eksakto kung ano po yung kailangan namin. At sa mga oras na ito ay alam mo na kailangan namin na marinig ang mga salita mo. So Father, we thank you for your goodness, na you will expose us to your word once again. Dalahin po namin na ngayon ay maranasan namin ang magkabilang talim ng tabak ng iyong mga salita. Na habang na-expose yung makasalanan na kondisyon ng puso namin, ay mas ma-realize namin kung gaano kalaki ang pangangailangan namin sa pagpapatawad mo, sa pagliligtas mo, at sa tulong ng biyaya mo. And so Father, I'm praying na baguhin mo yung puso namin para matuto po kami na magpatuloy na sumunod sa mga utos mo. At kung meron man Panginoon na narito na hanggang ngayon ay wala pang kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Praying, Father, na gamitin mo ang mga salita mo ngayon to make him or her realize how much they really need a Savior at walang ibang makapagliligtas sa amin maliban kay Kristo. And so be glorified in the preaching of your word. Bigyan mo kami ng karunungan para maunawaan ang lahat ng sinasabi mo, para tanggapin na ito ay mabuti para sa amin, at para kami ay makalakad ng naayon sa iyong kalooban. Lahat ng ito, O Diyos, ay dalangin namin sa tayong pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Ituloy na po natin yung sermon series natin sa Exodus. Matagal na panahon na. Last December pa yung huling sermon sa Exodus. Naalala niyo ba kung ano yung huling pinag-aralan natin sa Exodus? Okay. So natapos na natin yung Exodus 20, yung tungkol sa Ten Commandments. Hindi na po natin isa-isahin yung 10 utos na yon. Pero yung last sermon natin sa Exodus ay may kinalaman sa Sabbath. At pagkatapos nun ay nag-sabbatical ang inyong pastor. So ngayon ay before we take a look doon sa mga marami pang, actually hindi lang 10 ang utos ng Panginoon. So marami pang detalye yung utos na yon. Sa Exodus 21 hanggang sa mga sumunod na chapters. Na Lord willing ay pag-aaralan natin next week. Pero bago yon, ay gusto ko na pagtuunan muna natin ng pansin yung isa pa dun sa 10 utos. Yung ika-10. Hindi ko alam if you're familiar kung ano yung nakasulat dun sa ika-10 utos. Pero gusto ko lang sabihin na bakit mahalaga na pag-aralan natin yung ika-10 utos. Kasi hindi lang ito isa sa mga utos ng Diyos. Makikita natin mamaya na itong ika-10 utos ay nakakonekta sa lahat ng mga utos ng Diyos. At minsan pagka tinitingnan natin yung ika-10 utos, parang tinitingnan natin na hindi na siguro ito ganun kahalaga. O hindi ito kasing seryoso ng ibang mga utos na huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw. Kung ikukumpara naman siguro dun sa mga kasalanan na yon, hindi naman siguro ganun kalaking kasalanan yung ika-10 utos. Makita natin mamaya kung bakit. Kasi pag tinitingnan natin yung ibang kasalanan, so meron tayong tendency na isipin, itong pagpatay, sexual na immoralidad, corruption, ito yung mga talagang kailangang parusahan. Kailangan niyang parusahan ng kamatayan. Pero kung mga kasalanan na katamaran, pagsisinungaling, konting pagsisinungaling, katakawan, hindi naman siguro ganun kalala yung mga ganong kasalanan. So, hindi ko sinasabi na
pantay-pantay lahat ng kasalanan. Siyempre, mas seryoso naman talaga yung ibang kasalanan. Pero, meron tayong tendency na tingnan yung ibang mga kasalanan na, ay, ito medyo acceptable ito. Ito respectable, na okay lang. Kahit na nagagawa pa rin natin, at least, hindi naman tayo gumagawa ng mga malalaking kasalanan. Yung iba naman, especially yung mga non-Christians, inaakala nila na yung mga kasalanan, yung mga obvious lang na nakikitang kasalanan, na kapag inisip mo pa lang naman na magnakaw, pero hindi ka naman nagnakaw. Inisip mo na mangalunya, pero hindi ka naman nangalunya. Yung iba, sinasabi nila na, inisip ko lang naman eh. At least, hindi ko naman ginawa. So, may mga kasalanan na madaling makita. May mga kasalanan na hindi nakikita. May mga kasalanan na sa tingin natin ay maliit. May mga kasalanan na sa tingin natin ay malaki. Pero, ang kasalanan ay kasalanan. So, ito yung matutulong sa atin ng pag-aaral ng ika-10 utos. Na may papaalala sa atin na ang concern ng Diyos sa mga utos niya ay hindi lang basta nagawa ninyo yung sinasabi ko. Basta huwag niyong gawin kung ano yung ipinagbabawal ko na gawin. Ang pinaka-concern ng Diyos sa mga utos niya ay yung kalagayan ng puso natin. Kung ano ba yung desires ng heart natin. When we talk about obedience to God is a matter of the heart. Ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ay may higit na kinalaman sa puso natin. At yun yung higit na dapat nating bantayan. Hindi yung panlabas lang. Hindi yung, syempre, bago tayo pumunta sa church, dapat bihis na bihis tayo. At malinis naman yung katawan natin. So, presentable. O kapag magluluto o kaya kakain, syempre, kailangan masustansya o maayos naman yung mga kakainin. O kapag meron tayong ipapaayos sa church, kailangan maganda naman yung presentable naman yung church natin para sa mga members, para sa mga bisita. So, mahalaga rin, syempre, yung mga bagay na yon. Pero if you listen sa sinabi ni Christ, gusto niyang i-point out na mayroong pinakamahalaga sa lahat na bantayan natin, na pagtuunan natin ng pansin. If we really kung mag-spend lang tayo ng atensyon, ito yung pagtuunan natin ng pansin. Ang sinasabi ni Kristo ay yung pagkakaroon ng malinis na puso. Ang sabi niya sa Mark 7, if you look at your Bible sa Mark 7, verses 21 to 23. Sapagkat sa puso ng tao, sabi ng Panginoong Yesus, nagmumula ang masamang pag-iisip na nagtutulak sa kanya na gumawa ng sexual na immoralidad, pagnanakaw, pagpatay, pangangalunya, kasakiman, at paggawa ng lahat ng uri ng kasamaan tulad ng pandaraya, kabastusan, inggitan, paninira sa kapwa, pagyayabang at kahangalan. Ang lahat ng kasamang ito ay nanggagaling saan daw? Sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. So anong pinapoint namin niya dito? Na yung kasalanan na nasa puso natin, ang nag-uudyok sa atin so yung karumihan sa puso natin, ang nag-uudyok sa atin para gumawa ng mga kasalanan. Para suwayin yung 10 utos ng Diyos. And kasama dito yung pag-aaralan natin ngayon, yung ika-10 utos ng Diyos, na talagang ang direktang tinatarget ay yung puso ng tao. Siguro itataka kayo, ano ba yung ika-10 utos? Sige, basahin na natin. Exodus 20:17. Huwag mong pagnanasaang maangkin ang sambahayan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alilang lalaki o babae, mga baka o aso, o anumang pag-aari niya. Okay, siguro wala namang baka o asno yung kapitbahay ninyo. Pero maliwanag doon sa uli, anumang pag-aari niya. Okay, lahat na. Hindi niya na nilista kung ano-ano yun. Basta lahat. So bago natin pag-aralan yung ika-10 utos, okay, alalahanin natin. Bakit natin mahalaga? Bakit mahalaga na pag-aralan natin yon? Una, para makita natin na tayo ay makasalanan at kung gaano kalala yung kasalanan na nasa puso natin. Sabi ni Paul sa Romans 7:7, hindi ko sana nakilala ang kasalanan kung hindi sa pamamagitan ng
kautusan. Tapos binanggit niya yung ika-10 utos. Malalaman mo na kasalanan yon kasi sinasabi ng Diyos na kasalanan yan. And then pangalawa, so kung makita natin yung kasalanan natin, so bantayan po ninyo baka mayroong bumaba sa kalagitnaan ng sermon natin. So sama-sama tayo dito. Kung makita natin yung kasalanan natin, ito naman yung magtutulak sa atin para humingi tayo ng tawad sa Panginoon at masumpungan natin yung pagkapatawad na yon kay Kristo. And then pangatlo, para matutunan natin kung paano tayo dapat humingi ng tulong sa Espiritu. Pag na-realize natin na, teka, hindi ko kaya sa sarili ko na sundin yun. So I need the help of the Holy Spirit para makasunod sa utos ng Diyos. And this is my prayer para po sa ating lahat, na mangyari sa pag-aaral natin ngayon na ika-10 utos. So in line with that, makita ninyo sa outline ninyo, ito yung 4 na tanong na sasagutin natin. Number 1, ano ang pinagbabawal at ipinag-uutos sa ika-10 utos ng Diyos? Pangalawa, gaano kabigat ang pagsuway sa ika-10 utos ng Diyos? Pangatlo, paano ang ika-10 utos ng Diyos ay nagtuturo sa atin patungo kay Kristo? Pangapat, paano tayo makakapamuhay ng naayon sa ika-10 utos ng Diyos? Take note kung ano yung pare-pareho dun sa 4 na yun. Ika-10 utos ng kaninong utos? Ng Diyos. Hindi utos ng nanay ninyo. Happy Mother's Day sa mga nanay. Pero kahit iutos ng nanay ninyo ika-10 utos, there's no way na malalaman nila kung sinusuway mo ika-10 utos. Hindi nito utos ng gobyerno. Mahirap naman gumawa ng batas. Yung mga lawmakers natin na ito yung gagawin nilang batas. Maglalagay ba sila ng x-ray machine para masilip yung puso ng bawat tao? Hindi ito utos ng boss ninyo, hindi ito utos ng kahit sino. Ito yung utos ng Diyos. Ibig sabihin, kailangan makinig tayo mabuti. Kailangan magtiwala tayo na mabuti yung utos ng Diyos. At kailangan sundin natin yung utos ng Diyos. Unang tanong, ano ang pinagbabawal at ipinag-uutos sa ika-10 utos ng Diyos? Meron 2 part yung question na yun. Merong negative, merong positive. Merong ipinagbabawal. Ano yung pinagbabawal? Yun naman yung direkta na nakasulat doon. Huwag mong pagnanasaang maangkin ang sambahayan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alilang lalaki o babae, mga baka, asno, o anumang pag-aari niya. Huwag pagnanasahang maangkin. Yun yung bawal. So, hindi ibig sabihin na masama anuman yung pagnanasa o desires natin. Lahat ng tao, meron tayong desires sa heart natin. Hindi naman masama na mag-desire ng mga bagay sa mundong ito. Siyempre, kapag nagugutom ka, gusto mong kumain. Kapag nauuhaw ka, gusto mong uminom. Gusto natin na meron tayong maayos na bahay na matitirhan. Gusto natin na meron tayong masasakyan kapag tayo ay babiyahe. Gusto natin mapagtapos yung mga anak natin ng pag-aaral. Gusto natin makapagtrabaho. Gusto natin makapag-asawa, magkaroon ng pamilya. Gusto natin makapamasyal, makapagbakasyon, makapagpahinga, makatulog. Masama ba yung mga hangarin ng puso natin kapag yun yung dinidesire natin? Not necessarily. Legitimate at natural yung mga desires na yun. Pero, merong warning si Thomas Watson. Sinabi niya na yung warning sa atin dito ng Panginoon ay ikinumpara niya yung buhay ng tao na para tayong isang bangka na naglalayag. Yung bangka, kailangan ng tubig sa dagat para makapaglayag. Pero kapag yung mga tubig na yon ay pumasok na sa bangka, ano mangyayari? Delikado. So parang sa buhay natin, kailangan natin yung mga bagay sa mundong ito para makapamuhay tayo ng maayos. Pero kung yung mga bagay sa mundong ito ay nakapasok na sa puso natin, delikado. Kaya ipinagbabawal sa ika-10 utos, hindi lang yung pagsiping sa asawa ng iba. Iba yun yung point ng isa sa mga utos. Kundi maging yung pagnanasa pa lang na makuha yung asawa ng iba. Hindi lang yung nakawin, yung pag-aari ng iba. Hayop man yan, lupain nila, o iPhone nila, o kotse nila, o pera nila, o anumang pag-aari nila.
kundi yung bang pinagnanasahan mo na mapunta sa iyo, ang hindi naman sa iyo at hindi naman para sa iyo. Sagot ng Westminster Larger Catechism, kung anong pinagbabawal dito sa ika-10 utos. Kawalang kasiyahan sa ating sariling ari-arian, inggit at pagkalungkot sa kabutihang dinaranas ng ating kapwa, kasama na ang lahat ng mga hindi akmang pagnanasa at pagtatangka sa anumang bagay na nasa kanya. Halimbawa, isang bata. Bata pa lang, sumusuway na sa ika-10 utos. Meron naman siyang magandang laruan. Nakita niya yung kalaro niya na meron ding laruan. Iiyak at agawin yung laruan. Inisip natin, bakit ganito yung mga bata? Siyempre, like father, like son. Like mother, like daughter. Sa mga walang asawa, kung may asawa lang sana ako, kung magkakaasawa lang sana ako, hindi na ako malulungkot. Sa mga may asawa naman, mas mainam pa pala na hindi na ako nag-asawa. Nakakainggit yung mga walang asawa. O kung katulad lang sana ni Piolo ang napangasawa ko. Sana maganda yung relasyon namin mag-asawa. O kung hirap naman financially, kung naging mayaman lang sana kami, kung ang sinagot ko sana yung isang nanliligaw sa akin na maganda ang trabaho kaysa sa napangasawa ko, hindi sana kami naghihirap ng ganito. Yung mayaman naman, kung mas lumaki lang sana yung negosyo ko, kung mas marami lang sana yung na-invest ko, kung mabili ko lang sana yung mas magandang kotse, mas magiging panatag ang loob ko. O kung isang pastor naman, kung maging sinlaki lang sana ng CCF o Victory, yung church namin, hindi na kami mumblema sa mga panggastos dito sa church. O kung meron kayong iPhone, asawa ka na, 3 buwan pa lang, 4 na buwan, bigla naglabas ng iPhone 15 o iPhone 16. Kailangan palitan ko na ito. Kailangan mag-upgrade na ako. May credit card naman ako eh. Installment naman. O kung nakita mo yung nangyayaring sa ibang tao, matutulog ka na sana. Kinuha mo yung cellphone mo. Tapos binuksan mo yung Facebook. Buti pa siya. Kinasal na. Buti pa sila. Nagkaanak na. Buti pa sila. May sariling bahay na. Buti pa sila. Kagaganda ng mga picture na nakapost sa Facebook. Sa akin, laging blurred. Sana all. Nakatulog ka sana ng maayos. Ngayon, di ka na makatulog na maayos. And sa ugat ng lahat ng yon, yung covetousness, ay yung kawalan ng kontentuhan sa mga bagay na itinakda ng Diyos sa atin. In His wise providence. In His wise providence na ibigay sa iyo at maranasan mo. Nakita ninyo kung anong pinagbabawal sa ika-10 utos? So, merong positive side. Kung may pinagbabawal, merong ipinag-utos. Ito yung sagot naman ng Westminster Catechism. Ipinag-utos dito na dapat tayong lubos na nakukontento sa ating sariling kalagayan at mayroong mapagmahal na damdamin sa ibang tao sa paraang anumang tatangkain o nanaisin o gagawin natin para sa Kanya ay para sa ikabubuti niya. So in summary, 2 bagay. Yung una, contentment sa sarili nating kalagayan at sitwasyon sa buhay. At pangalawa, yung pagmamahal sa kapwa natin na ang iniisip natin, hindi yung para sa atin, kundi ano ba yung para sa ikabubuti nila. Kapag meron tayong gusto na hindi naman masama, instead of daydreaming or fantasizing, paano kaya pag nagkaroon ako ng ganon? Pwede naman tayong humiling sa Diyos, right? Kung ano yung desire ng heart natin, Lord, hiling ko po na bigyan niyo na ako ng mapapangasawa. Yung Kristiyano din, at godly. Lord, hiling po namin mag-asawa, nabigyan niyo na po kami ng anak. Lord, prayer po namin na mas maging marami mga members ng church para marami ang mas makakilala kay Kristo. Lord, sana po magkatrabaho na ng maayos yung asawa ko.
we can come to God with those requests. Pero nandun yung pagtitiwala sa Panginoon na ano man yung maging sagot niya ay para sa ikabubuti natin. So, ibig sabihin, pwedeng hindi ibigay ni Lord yung mga ipinagpe-pray natin. Pero nagtitiwala pa rin tayo na sapat ang biyaya ng Diyos sa atin sa araw-araw. At sa lahat ng ito, hindi lang sarili natin ang iniisip natin na pinagpe-pray natin. Iniisip natin yung ibang tao. Naalala natin yung mga kasama natin sa church na dumaranas sa mga ganitong paghihirap. Pinagpe-pray natin yung mga kapitbahay natin. At nag-isip tayo ng paraan, paano kaya ako makakatulong sa kanila? Naintindihan mo natin kung ano yung pinagbabawal, pinag-uutos sa ikasampung utos? So yung susunod na question, nakakasunod ka ba sa ikasampung utos ng Diyos? You answer that. All the time, 24/7, perfectly, with a pure heart. So without exception, lahat tayo ay sumuway sa ikasampung utos. Sino ngayon ang pasaway? Hindi yung anak natin. Tayo mismo. And wala naman sa atin magde-deny. Pagkatapos ng sermon na ito na, kayo lang. Ako hindi. We cannot really deny that. Pero, kahit inaamin natin na sumuhay tayo sa ikasampung utos, we also need to ask yung question, do we realize kung gaano kabigat yung pagsuway sa ikasampung utos ng Diyos? O minamaliit natin? Sinasabi natin na, tao lang Natural naman sa tao yung ganito. At least, hindi naman ako nagnakaw. At least, di ko naman inagaw yung asawa nung kapitbahay ko. At least, hindi naman ako pumatay para makuha yung gusto ko. And that's the problem. In order to make ourselves feel better, we minimize our sin. So, kailangan sagutin natin yung pangalawang tanong. Ano yung pangalawang tanong? Gaano kabigat ang pagsuway sa ikasampung utos? Mabigat. Bakit? Ito yung mga dahilan. Ang pagsuway sa ikasampung utos ay mabigat dahil ito ay kasalanan laban sa Diyos. Unang-una. Bakit? Sinabi ni Paul, if you look at Colossians 3:5 and Ephesians 5:5, sinabi ni Paul na yung covetousness, yung pagsuway sa ikasampung utos, ay idolatry o pagsamba sa Diyos-Diyosan. At kung ikaw ay nagnanasang maangkin ang hindi sa'yo, ikaw ay idolater o sumasamba ka sa Diyos-Diyosan. Hindi lang natin pwedeng sabihin na yung kapitbahay namin sumasamba sa Diyos-Diyosan yan. Lalaki ng mga ribulto sa bahay nila. And without realizing, napakalaki ng ribulto din nasa puso natin when we disobey yung 10th commandment. Bakit paglabag? Bakit idolatry? Yung ikasampung utos, paglabag din sa unang utos. Ano yung unang utos? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Bakit? Kasi, kapag pinagnasahan mo ang kayamanan na meron ng ibang tao, ginadiyos mo yung pera sa pag-aakala na pag mas maraming pera, mas magiging secured sa buhay. O kapag pinagnasahan mo ang asawa ng iba, ginadiyos mo ang taong yun sa pag-aakala na kung ito lang yung mapapangasawa ko, ay mas magiging masaya yung buhay ko. Kapag pinagnanasahan mo yung accomplishments or mga talents na meron ng iba, ginadiyos mo yung mga bagay na yun at sinasabi na yung mga bagay na yun ang magbibigay ng halaga sa pagkatao mo. Ibig sabihin, pinagpapalit mo ang Diyos sa mga bagay na yun at sinasabi mong kulang ang katiyakan, kayamanan at kahalagahan na meron ka sa Diyos. So ang covetousness ay malaking kasalanan laban sa Diyos. Bakit? Dahil minamalit mo ang kadakilaan, ang kabutihan at kasapatan ng Diyos para sa iyo. So ang pagsuway sa ikasampung utos ay mabigat dahil ito ay kasalanan laban, unang-una sa Diyos. Pero ito rin ay mabigat dahil ito ay kasalanan
laban sa kapwa-tao na pareho din natin na nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Kahit nasa puso pa lang natin, kahit hindi pa natin aktual na ginagawa, nagkakasala na tayo sa kapwa natin. Bakit? Sinabi ni Paul sa Romans 13:9 na if you want to summarize the whole law, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not murder. Ano yung summary ng buong kautusan? Sabi ni Pablo, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So kapag pinagnanasahan mo yung pag-aari ng iba, nakikita mo na, masaya siya, mukhang masaya siya. Sana ako na lang yung naging nasa kalagayan niya. Hindi ka nasisiyahan sa kasiyahan ng iba. Mas mainam pa para sa iyo na mas maginhawa ang buhay mo. You feel na you are more deserving. Hindi naman itong mga Kristiyano. Bakit parang sila pa yung bine-bless ni Lord? Ako yung naglilingkod sa Panginoon. So ang pagsuway sa ikasampung utos ay selfish at unloving. Pangatlong dahilan bakit mabigat yung pagsuway sa ikasampung utos? Ang pagsuway sa ikasampung utos ay mabigat dahil ito ay nagbubunga ng iba pang mga kasalanan. James chapter 4 verse 2. Meron kayong ninanasa, ngunit hindi niyo makamtan. Kaya't pumapatay kayo. Mapasa inyo lamang yon. May mga bagay na gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin. Kaya kayo nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ng inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. So sa halip na ipag-pray natin yung kahilingan natin sa Diyos at magtiwala tayo na walang anumang mabuting bagay na kailangan natin ang ipagkakait ng Diyos. Ibig sabihin, hindi lahat ng gusto natin ay ibibigay ng Diyos. Pero sa halip na humiling tayo sa Diyos, magtiwala sa Diyos, kapag yung ninanasa nating makamtan o maangkin, ayun yung palaging iniisip natin. Di ba, na-realize natin na may mga oras na may isang bagay na gustong-gusto kang makuha. Hindi ka mapakali. Hindi ka makontento sa buhay. At hindi ka hihinto hanggat hindi nakukuha yung pinapangarap mo na makuha. So, ano mangyayari? Makamtan ka lamang gagawin ng lahat ng paraan. Kahit na pagsuway sa utos ng Diyos. Bakit nagbubunga ng ibang kasalanan? Nakita na natin kanina na pag nilabag mo yung ikasampung utos, nilalabag mo din yung unang utos. Paano yung pangalawang utos? Ano yung pangalawang utos? Huwag kang gagawa ng imahen para sambahin. Pero talaga namang kumikinang ang mga mata mo kapag si Ninoy Aquino yung nakikita mo. At nakasimalmal ka kapag si Sergio Osmeña lang yung nakikita mo. Lalabagin mo din ang ikatlong utos. Gagamitin mo pa yung pangalan ng Panginoon in the name of doing ministry in His name. Pero gusto mo lang palang maging sikat o palakpakan ng mga tao. Lalabagin mo ang ikaapat na utos. Okay lang sa'yo umabsent sa church para makapag-overtime, para ma-promote, para hindi mapagalitan ng boss, para tumaas ang makuhang grade sa eskwelahan. Lalabagin mo ang ikalimang utos, wishing na sana kunin na ni Lord yung parents ko para mapunta na sa akin yung mamanahin ko. Lalabagin mo ang ika-anim na utos, hindi ka man pumatay, pero kapag nakikita mo isang tao na ayaw mong makita, talaga namang kumukulo ang dugo mo. Lalabagin mo ang ikapitong utos, dahil sa pagnanasang makuha yung gusto mong makuha, you will watch pornography. You'll fantasize about sa ibang tao. Lalabagin mo ang ikawalong utos. Gagawa ka ng paraan para makuha yung gusto mo. Kahit mandaya ka sa income tax o manipulahin ng ibang tao para bumili ng ibinebenta mo. Lalabagin mo ang ikasyam na utos. Kahit na hindi tamang timbang o kahit magpe-present ka ng produkto na gusto mong ibenta pero hindi naman tama yung presentation. O kaya, you'll just post sa social media to look
to make yourself look good, look better in front of other people. So ang pagsuway sa ika-10 utos ay mabigat dahil ito ay nagbubunga ng iba pang kasalanan. At dahil ito ay kasalanan, mabigat, napakabigat, ito ay nagbubunga ng kamatayan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. James chapter 1, 14-15. Natutokso ang tao kapag siya ay naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. At ang pagnanasa, kapag naitanim sa puso, ay nagbubunga ng kasalanan. At ang kasalanan, sa hustong gulang, ay nagbubunga ng kamatayan. Hindi lang physical death yung pinag-uusapan natin dito. Kung titingnan niyo yung sulat ni Paul sa Romans chapter 1, kasama yung covetousness sa nakalistang mga kasalanan sa Romans 1:29. At sinabi niya na nararapat lamang hatulan ng poot ng Diyos ang gumagawa ng mga ganoong kasalanan. Verse 32, karapat-dapat sa parusang kamatayan ang mga gumagawa nito. Ang covetousness, dahil ito ay idolatry, Colossians 3:5-6, we are all deserving of the wrath of God. At kung hindi masusolusyonan yung problema natin sa paglabag sa ika-10 utos, kahit mapasa atin pa ang lahat ng kayamanan sa buong mundo, wala tayong mamanahin na kaharian ng Diyos. We will spend all eternity outside the kingdom of God. This is my prayer. Yung makita natin sa heart natin na we are really great sinners. At pag nakita natin na mabigat pala yung paglabag sa ika-10 utos, kailangan tanungin ngayon natin itong pangatlo. Paano ang ika-10 utos ng Diyos ay nagtuturo sa atin ngayon patungo kay Kristo? Paano? Before we talk about Christ, kailangan ma-realize ang bawat isa sa atin na tayo, lahat ng tao, ay makasalanan and we need a Savior. Mula pa kay Adan at Eva, simula pa lang ng story ng Bible, covetousness na yung kasalanan. Di ba sinabi ng Diyos, huwag niyong kakainin yung bunga doon sa tree of the knowledge of good and evil? Pinagkakaitan ba sila ng Diyos ng mabuting bagay? Lahat naman ng pagkain doon sa garden, pwede nilang kainin. Pero sa halip na makinig sila sa Diyos, ang pinakinggan nila yung ahas. Nakita ni Eva na yung bunga ng puno na yon ay mukhang masarap kainin. At ginusto nila na maging marunong na katulad ng Diyos. Kinuha ni Eva at ni Adan yung hindi para sa kanila. Covetousness. At dahil doon, pumasok ang kasalanan, pumasok ang kamatayan sa lahat ng sangkatauhan. Yung bansang Israel, sino yung kausap ng Diyos dito sa 10 Commandments directly? Israel. Nakita ba nila yung pagliligtas na ginawa sa kanila ng Diyos? Naranasan ba nila kung paano mag-provide ang Diyos ng kakainin nila sa disyerto kahit na hindi sila magtatrabaho? Yes. Pero, paulit-ulit. Kapag nahihirapan sila, sasabihin nila, pag nanasahan nila yung buhay, yung dati nilang buhay, buti pa dun sa Ehipto, mas masasarap yung nakakain namin. Pinagdududahan nila yung kabutihan ng Diyos. So marami sa kanila ang namatay dahil sa paglabag sa ika-10 utos. Alam niyo yung story sa Joshua chapter 7, nung nilusob ng Israel yung Jericho, pinagbawal ng Diyos na kuhanin nila yung mga kayamanan doon. Pero itong si Achan, nakita niya yung mga ginto, mga pilak. Wala naman sigurong makakita sa kanya. Pinagnasahan niya, kinuha niya. Ano nangyari? Hindi lang siya ang pinagbabato hanggang mamatay. Pati yung pamilya niya. Pati yung mga sundalo ng Israel namatay sa susunod na labanan dahil sa kasalanan niya. Si David, nakita niya si Bathsheba, asawa ng iba, pinagnasahan niyang maangkin. Pinapatay niya yung asawa ni Bathsheba. Nakuha niya yung gusto niya. Pero yon ay
pagsuway, hindi lang sa ika-10 utos, kundi sa ika-6, ika-7. Dapat bang mamatay si David dahil sa kasalanan niya? Absolutely. Pero, bakit hindi siya namatay? Dahil sa kasalanan niya. Dahil sa pinatawad siya ng Diyos. And that's what we need. Para hindi tayo mamatay. Para hindi tayo parusahan. Kailangang marinig natin yung salita ng Diyos na nagpapatawad sa atin. At yung pagpapatawad na yon ay kay Kristo lang natin matatagpuan. And no one else. So si Kristo at ang mabuting balita ni Kristo ang mga salitang dapat nating pakinggan. Hindi yung boses na galing sa sariling puso natin o hindi galing sa boses ng dyablo na ninaalok sa atin ang mga kayamanan at kasiyahan sa mundong ito. Meron ako nabasa na isang kwento ng dating naniniwala sa prosperity gospel. Na meron siyang verse na nakapaskil sa kanyang bahay. Matthew chapter 4, verse 9. Sabi doon sa verse na yon, I will give you all these things if you will fall down and worship me. Inaangkin niya yung verse na yon. Na kung sasamba siya sa Panginoon, ibibigay ng Diyos ang lahat ng gusto niya. Merong dalawang problem doon sa ganong paniniwala. Una, kung sumasamba ka sa Diyos, kung nagsisimba ka, halimbawa ngayon, o nagsaserve ka sa ministry, para meron kang patunayan sa Diyos, para makuha mo kung ano yung gusto mo na ibigay ng Diyos. Sino talaga ang sinasamba mo? You're not really worshiping God. You're worshiping money, you're worshiping relationships, you're worshiping ambition. At ginagamit mo lang ang Diyos para makuha mo kung anong gusto mo. That's one problem. Another problem. Sino ba nagsabi ng Matthew chapter 4 verse 9? Siyempre, nasa salita ng Diyos yan, Bible. Pero in context, yon ay salita na binitawan ni Satanas bilang pagtukso kay Jesus. Ibibigay ko lahat sa iyo, yung kayamanan sa mundong ito, if you will fall down and worship me. And that's the problem. Lahat ng tao mula kina Adan at Eva hanggang ngayon ay bumagsak sa tukso ng dyablo. Lahat tayo. Pinakinggan natin yung salita ni Satanas. If we'll just fall down and worship Him, akala natin, makukuha natin kung ano yung gusto natin. Lahat ng tao nakinig kay Satanas maliban sa isa. Maliban kay Kristo. Salita at utos ng Diyos ang pinakinggan, pinagtiwalaan at sinunod ni Jesus. Anong sagot niya sa dyablo nung narinig niya yon? Lumayas ka, Satanas. Sapagkat nasusulat, itong salita ng Panginoon. Ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Sasambahin mo ang Diyos. Kahit wala kang makuhang kayamanan mula sa Kanya. The Lord gives, the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Sabi ni Job. So sa kauna-unang pagkakataon sa kasaysayan, naparito ang nag-iisang tao na nakasunod sa ika-10 utos ng Diyos. In fact, sa lahat ng utos ng Diyos. Dahil dyan, sino yung kailangan natin? Si Kristo ang eksaktong kailangan natin. Wala siyang asawa. Wala siyang sariling bahay. Mayroong isang araw, libo-libong mga followers at subscribers niya, yung nag-unfollow sa kanya. Pero hindi niya hinangad yung mga bagay sa mundong ito para ipagpalit sa pinakamahalaga sa lahat. Yung joy, yung kasiyahan na meron siya sa relasyon sa kanyang Ama. John chapter 3 verse 35. The Father loves the Son and has given all things into His hand. Naparito si Kristo
sumunod sa utos ng Diyos, ipinako sa krus na matay, muling nabuhay, not just to be our Savior. Not just, hindi lang para iligtas tayo mula sa apoy ng impyerno na nararapat naman talaga para sa atin. Naparito si Kristo, not just to be our Savior, but to be our satisfaction. Naparito si Kristo para sabihin sa atin na siya lang ang tanging paraan para masolusyonan yung pagsuway natin sa ikasampung utos. Christ is our Savior and He is also our satisfaction. Bakit? Lahat-lahat ng pagka-Diyos ay na kay Kristo. Ibig sabihin, lahat-lahat ay na kay Kristo. Si Kristo ang lahat-lahat para sa atin. Kung nasa atin si Kristo, na siyang lahat-lahat, ibig sabihin, nasa atin ang lahat-lahat. Pero kung hanggang ngayon, wala pa sa iyo si Kristo, kahit gaano karami yung pera mo, kahit gaano kalaki yung bahay mo, kahit saan-saan kayo nakakapamasyal na mag-asawa, kung wala sa iyo si Kristo, baliwala ang lahat. So paano tayo ngayon makakapamuhay ng naayon sa ikasampung utos ng Diyos? Paano? Ito yung panghuling tanong na sagutin natin. Kung si Kristo pala yung lahat-lahat para sa atin, how then shall we live our lives? Number 1, aminin mo yung mga makamundong hangarin sa puso mo. Hindi tulad ng lalaking mayaman. Naalala niyo sa Mark chapter 10, yung lalaking mayaman na lumapit kay Jesus, sinabi niya, mabuting guro, paano po ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? And then sinabi ni Jesus sa kanya, alam mo yung mga utos ng Diyos. Sinabi niya yung commandment number 6 hanggang number 9. Sabi nung lalaki, nasunod ko na po lahat yan. Simula pa pagkabata ko. Ba? Talaga lang ha. Sabi ni Jesus, mayroon pang isang kulang. Ibenta mo lahat ng ari-arian mo at sumunod ka sa akin. Anong naging reaksyon ng lalaking mayaman? Nalungkot. Napakayaman niya eh. Ang dami niyang iiwanan para sa pagsunod sa Panginoong Jesus. Hindi siya sumunod kay Kristo. Patuloy siyang kumapit sa kayamanan niya. Nasunod ba talaga niya yung mga utos ng Diyos? Hindi sinabi ni Kristo yung ikasampu, yung unang utos. Ibig sabihin, hindi talaga siya nakasunod sa mga utos ng Diyos. Hindi siya nakasunod sa lahat ng utos ng Diyos. Pastor, hindi naman ako mayaman na katulad niya. Mayaman ka man o hindi, katulad ng lalaki na yon, we need to admit na merong makasarili, sakim na hangarin sa puso natin. And ask God for forgiveness. Panginoon, patawarin mo ako. Sumuway ako sa utos mo. And pangalawa, angkinin mo si Kristo bilang lahat-lahat sa iyo. Pagkatapos nangyari yun, nung umalis na yung lalaking mayaman, kausap naman ni Kristo yung kanyang mga disciples na iniwanan ng lahat at sumunod kay Kristo. At sabi nila, paano naman kami? And binigyan sila ng assurance ni Christ na kahit gaano kalaki ang iniwanan mo alang-alang sa akin at alang-alang sa mabuting balita, higit na malaki ang kapalit dahil yung kayamanan, yung kasiyahan, yung katiyakan na ibibigay ko sa iyo at ang buhay na walang hanggan ay higit pa sa anumang bagay na makukuha ninyo sa mundong ito. Angkinin mo si Kristo bilang lahat-lahat sa iyo. And then number 3, bantayan mo ang puso mo laban sa anumang masamang pagnanasa. Again, pwede tayong humiling sa Diyos, mag-pray kung ano yung gusto natin. Pero hindi naman masamang mangarap ng mga bagay sa mundong ito. I'm not guilt-tripping. Yung mga may sariling bahay, maganda yung trabaho. Meron kaming sariling bahay. Tapos meron kaming 5 sasakyan. 1 motor, 4 na bisikleta. Yung kay Kyrie pa pala. So idagdagan niya yung isa.
It's not wrong. Pero we need to guard our hearts. Yung sinabi ni Christ sa Luke 12:15, mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng kanyang mga ari-arian. Mag-ingat tayo. Baka hindi na nakakatulong sa'yo, nakaka-scroll ka sa Facebook. Buti pa sila. Buti pa sila. Buti pa sila. Bakit? O kaya pag meron kang nakita na, ay, maganda yung sapatos nung kasama namin sa church. Uy, maganda yung ganito niya. Shopee. Lazada. 1 oras, 2 oras. Mahal pala. Kaya yan, kaya. We need to guard our hearts. Pag may sale sa SM, kahit alam naman natin na hindi naman natin kailangan, we still justify. Ay, makakatipid ako 20%, 30%. Hindi ka naman nakatipid, gumastos ka. We're justifying yung mga habits natin na unhealthy. And we need to guard our hearts. Hindi ko sinasabi na masama yung mga bagay na binanggit ko. Pero may warning sa atin. Bantayan natin yung puso natin. Bantayan natin kung ano yung pinapakain natin sa puso natin. Number 4. Makontento sa lahat ng bigay ng Diyos sa iyo. Hindi ito yung basta kung kontento ka. Kasi sabihin ng iba, kahit naman mga non-Christians, ay kontento na ako sa simpleng lifestyle. Pero ito yung contentment na na kay Kristo. Ito yung contentment na sa Diyos lang manggagaling. Yung bang mahirap ka man o mayaman, maayos ba yung kalagayan mo ngayon o meron kayong mga problema na pinagdadaanan ng isang pamilya, you are content in Christ. Sabi ni Paul, Philippians 4:10-13, natutunan ko ng masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. Alam ko kung paano magikahos. Alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ito yung klase ng contentment na nagpapasalamat ka sa lahat ng pagpapala na bigay ng Diyos sa iyo. Malaki man o mas maliit kaysa sa tinanggap ng kasama mo sa church. Nagpapasalamat ka sa Diyos at nagtitiwala ka, anumang bagay na hindi niya ibinigay sa iyo, ay para pa rin sa iyong ikakabuti. Number 5. Maging malaya at masagana sa pagbibigay ng kailangan ng ibang tao. Kasi kung sinasabi mo na si Kristo ang lahat-lahat sa iyo, ibig sabihin, malaya ka na, na hindi ka na makikipagsabayan sa kalakaran ng mga tao sa mundong ito. Yung bang kahit na marami naman akong pera. O kaya maganda naman yung trabaho ko. Kaya kong bilhin yan. Kaya kong bilhin yung 3 milyon na kotse. Kaya namin magpatayo ng malaking bahay. Pero you're freeing yourself na kahit kaya ko, pwedeng mas maliit para mas maging malaya ako na makatulong sa ibang tao na nangangailangan. Para hindi ko manakaw yung dapat na ibigay ko para sa church. Para wala akong inaalala na buwan-buwan ang laking-laking babayaran. Para hindi ako hirap na magpaaral sa anak ko sa mamahaling eskwelahan. We choose to be content sa mga bagay na pwede naman. And lastly, pakahangarin mo na palaging hanapin ang kasiyahan ng puso mo kay Kristo. You always ask yourself, is your heart really satisfied in Christ? Ang prayer ko, na maging prayer natin, ay yung Psalm 73:25-26, na masabi talaga natin with all our hearts, sa Diyos, walang sino man sa langit ang kailangan ko, kundi kayo lamang. Walang sino man sa mundo ang hinangad ko maliban sa inyo. Manghina man ang aking katawan at isipan kayo, O Diyos, ang aking kalakasan.
Kayo lang ang aking kailangan na magpakailanman. Kayo lamang, O Diyos, ang aming kailangan magpakailanman. Naway busugin ng Diyos ang puso ng bawat isa sa atin. As we continue to listen to His Word, at sa ngayong pagsasalo-salo natin ng banal na hapunan, naway pakabusugin tayo ng Diyos para hindi na natin hangarin yung maraming bagay sa mundong ito at maniwala sa kasinungalingan na matatagpuan natin yung kasiyahang hinahanap natin kung mas marami lang tayo sanang pera. Kung mas maging maganda lang sana yung lagay natin sa pamilya. May our heart be so satisfied in Christ. Let's pray.